Resort, second day at Hanoi Ha Long Bay Tour. For today, baka ito yun. Magkukrus po kami sa Halong Bay. Nanintay namin yung service namin kasi ihatid niya kami dun sa cruise. Baka ito ay? Sige, tara. A few moments later. Ano daw? We will go to Canada. Pero mag-sit muna daw tayo doon. Magiging translator mo ba ako? Kung maintindihan yung accent eh. Pang British accent ako. Wow. Papunta na kami sa aming boat. Kami ay magku-cruise sa Halong Bay. Yeah. Let's go! Ayan, bawal daw yung plastic. Hindi sila nag-allow na magpasak ng plastic bottles. Dapat lang, para hindi masira yung environment natin. Magku-cruise kami sa iba't ibang island ng Halong. Ito yung mga kasama namin. Sabay-sabay kami pupunta doon. Ayun na yung boat namin. Yan, yung pinakamalaki. Nice! Tapos hindi pala. Yung katabi pala niya. Hindi, yan yun. Yung pinakamalaki? No, the second one. Sabi ko sa'yo eh. Ha? Ayun no, Halang Diamond. Sa Halang Diamond Cruises. Ciao! Welcome on board! Thank you! Wow! Di allowing? Ah, okay. Ayun, may taas! Come here! Wow! Nice! Cheers! Cheers! Parang sa akin yan, nandadaya ka. Pagkas mo, ubusin yung sa'yo, kukusin mo sa Nagkamalit lang eh. kaya talaga nito. Okay na natin yung magandang weather kasi hindi mainit. So, dito sa lahat mainit dito. Oo, mainit na. So, hindi ka mag-enjoy. Hindi siya bumabagyo. Tawag yun, no? Pakita ko sa inyo yung pagod namin. With me, now just let her away. Hold me close, I never felt so much like the stars shooting across the sky. Yeah, well, you're my sunshine. Hindi tayo mali na pinili. Sarap! Sarap! It's our day 3 here in Hanoi. So nitong umaga, naglakad-lakad muna kami para pampalipas oras at nag-ice cream dahil sobrang init ngayon dito. Later, magta-travel naman kami papuntang Sapa, Vietnam. So sasakay kami ng sleeper bus. Since 3 p.m. pa yung alis ng bus, nag-decide muna kami na maglakad-lakad at maglibot-libot muna around dito sa Old Quarter. Ito yung St. Joseph Church, which is located din siya dito sa may Old Quarter. Walking distance lang siya around sa mga hotels. So wag niyo kalimutan bisitahin tong church na to pag pumunta kayo dito sa Hanoi. Pinuntahan din namin tong The Note Coffee, which is famous siya dito sa Hanoi. Sinubukan namin yung egg coffee nila. Nagustuhan ko rin siya, pero mas gusto ko yung iced egg coffee. Our next destination is Sapa, Vietnam. So, nandito na kami ngayon sa may sleeper bus. 3 p.m. yung call time nila. So, nag-check out kami around 12 p.m. Then, tumambay na lang kami sa coffee shop na malapit dito sa bus terminal. So, ito yung sleeper bus. Napaka-cozy niya. Ayan, merong privacy. Malinis siya, tsaka magiging komportable talaga kayo habang nandito sa biyahe. 6 hours yung travel time from Hanoi to Sapa, kaya talagang marami pa kayong time na matulog dito sa bus.
First time ko sumakay sa ganito. Sarap pala. Portable habang bumabiyahe. May sumasakit yung likod ko dito. Wala kaming mahanap na matinong pagkain. Pinapay na lang. Ano ba yan? Cheesecake. Nakarating na kami dito sa Sapa at nag-book kami ng Grab papunta sa aming hotel sa Maison de Sapa Villa. Itutur ko kayo ngayon saglit dito sa aming hotel. Ito nga pala yung hotel lobby namin. At sa taas naman meron din billiard pool na pwede kayong maglaro hanggang 10 p.m. Nagstay kami dito for 3 days and 2 nights. Ang binayaran lang namin ay 451 reals or 7,700 pesos naman. Ito ang aming room. Hindi siya gaano kalaki, walang TV pero sobrang tahimik, komportable. Ang sarap ng simoy ng hangin kaya nakapagpahinga kaming dalawa ni Vanna. Nag-rent kami ng motor for 25 reals. Ay, 21 reals only. For one day. Hindi sila mahigpit sa pag-rent ng motor dito, hindi sila nanghingi ng license o kahit anong pang requirements. Basta magbayad lang kayo at bibigyan na nila kayo ng motor. Tada! Ang hotpot namin. Amoy siyang amoy siyang native tinola. Para siyang native tinola. Alam mo yung native tinola? Oo, alam mo. Kasi hindi mo alam yung native. So, rich kid kasi yung girlfriend ko eh. Yes! Native. Makain ka na ng chicken sa Bicol. Nalagyan na pa niya ng noodles. Go. Ano ba yan? Ah. Ito yung rice nila, parang ube. Rice na ube. Wala siyang lasa guys. Malapit lang. Ang top na pagkain dito sa Vietnam, pa. Dito kami ngayon sa Sapa Station. Sakay kami ng cable car. Train pala muna papunta ang cable car. Ito ang train nila. So cute. Yes! Kaya excited na ako. Wow! Wow! We're here. Oh, so nice. Look at that. Yan yung station, oh. Ang ganda. Mga traditional house nila before. Parang may similarity siya sa sa Pilipinas. Bahay kubo. Ay, dito ko na lang tumira. Bahay kubo. Pareho talaga tayo ng culture, bahay kubo. Na kami sa cable car. Pagdating namin dito sa top, ay medyo malas kami dahil wala kaming makitang kahit anong view dahil maulan at puro fog. Ganito dapat ang makikita namin. Kaya ang best time talaga pumunta dito sa Sapa is from January hanggang April. Pero kahit ganito yung naging weather today, talagang na-enjoy pa rin naman namin ni Vanna yung tour namin ngayon. Frog! Ito na yung frog. Makakain ko ba? Kung nagtuka ka kung mamaya, bala ka na. Ayan o, kumakain na pa siya ng frog. Kainin niya yung kalahin niya. Ang lasa? Masarap. Huwag kang mag-inat yung masarap, promise. Sarap pala ng frog. Our 5th day in Vietnam ay binisita naman namin ang isa sa mga tourist spot, ang Cat Cat Village. Dito na daw titira si Ai. Sama ka. Welcome to Cat Cat Village, the home of the cat. Village niya pala to.
our last day here in Vietnam ay nag-spend na lang kami ng time, mamili ng pasalubong at mag-ikot-ikot around the city. So this is the end of our vlog. Thank you for watching. See you next vlog!